Ay, magandang gabi mga boss. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Impeachment trial. At ito ang alam niyo mga boss, itong si Sara Duterte, mukhang na to, planchado na to. Dadaan ho ito sa butas ng karayom bago ito makapag-file ng candidacy nitong sinasabing presidente. Wala na ho to. Pag diniinan talaga to, wala eh. Eto, mga friend. Bilyonaryo News Channel ho to, Just In. Sabi niya, nabasa ko lang The Department of Justice confirms that a complaint for grave threat against Vice President Sara Duterte was filed today, August 11, with the Office of the Clerk of Court of the Quezon City Regional Trial Court. DOJ confirms grave threat complaint versus, nakatutok na mga boss. Kasi ito matagal na to ba't ngayon lang ipinail ng Department of Justice Dati na to nung bago umalis si dating Director MBI na si Santiago. Di ba pinatawag to, ngayon hindi pupunta. Kaya napilitan to pinailan ng grave threat saka inciting to sedition. Ang problema nito, tinanggal na yung inciting to sedition. Grave threat lang ang pinail yata ni tinanggal nila yung inciting to sedition. Kasi marami pang siguro paliwanagan yung inciting to sedition na yan. Samantalang yung grave threat, maliwanag pa sa sikat ng araw yan na imposible siyang manalo dyan. Dito sa impeachment trial nito, dito sa Senado nito, siguro baka kaya ipinail ngayon to kasi nga baka mailigtas siya ng mga kampo niya dito sa Senado. Na hindi siya ma-acquit siya diyan. Kasi nga yung Senado na yan sui generis daw yan kumbaga sa politikang nangingibabaw diyan. Nakita niyo naman di ba? Kahapon yung pinanood ko sa inyo, yung paano nagdesisyon si Ben Tumbling ng convicted si Corona dahil sabi niya, di ba, ako high school graduate lang ako, ngayon judge ako didesisyon sa dating Chief Justice na pinanumpaan ko lang nung ako'y nanalo sa pangalawang maging senador, ganun. Kaya ibig sabihin, yung korte na yan sa Senado, ano ho yan? Anything goes yan, maski na ilatha. Alam mo dyan lahat, katakot-takot na ebidensya dyan. Pag hindi ka naka-16, walang bilang. Pero, itong ginawa ng Department of Justice na to, doon may impeach siya, sabi niya. Pag na-convict siya ron, hindi na siya pwedeng tumakbo in any public office, maski na kung anong posisyon sa gobyerno, wala na. Pero, wala naman siyang immunity from suit diba? Hindi naman tayo gagaling-galingan. Sinabi yan ni matalinong abogado na si Jean Reyes. Diba? Yung kapartner ni Dean Santa Maria. At maraming nagsasabi, wala siyang immunity from suit. Kaya kung siya ay makukonvict diyan sa grave threat na yan, hindi na rin siya pwede tumakbo. Convicted siya criminal case yung isasampa sa kanya diba? Si Kimo, kaya lang naman nakatakbo si Kimo dahil nga binigyan ng absolute pardon ng kanyang puon na si Digong, di ba? Pero meron nung ganyan si Halushos. Si Romeo Halushos, na-convict siya sa rape. Pero nakakulong si Halushos, nakatakbo pa ng congressman yata, congressman Romeo Halushos. Nanalo. Nakakulong nanalo landslide pa. Pero nung pagtagal-tagal na niya sa Oblo, nakumbik siya, natanggal din siya sa pagka-congressman dahil hindi na nga siya pumapasok natanggal din siya. Naging convicted siya. At hindi na yata nakatakbo kailanman si Romeo Halushos sa anong politika. Dahil wala siyang tinatawag na, wala namang nag-absolute pardon sa kanya na presidente. O kaya hindi na yata siya tumakbo. Whatsoever. Basta hindi na pumasok sa politika si Romeo Halushos yun. Kaya pag ito na convict, hindi na rin ito pwedeng tumakbo. Convicted
eh. Oh. Hindi ko doon ko pa sinasabi, di ba? Dapat, kung mahihirapan, dadaan, parang itong conviction nito sa Senado, kung titignan mo, parang dadaan sa butas ng karayom para ito makumbik. Kasi nga, 16 votes ang kailangan mo makuha. Pero magsasabi, 14 na lang daw yata ngayon. Oh. Pero yun nga, napakahirap. Hindi kagaya pag sa criminal case, sinampa nito ng grave threat. Maski naman sino siguro abogado, hindi mo na kayang ipanalo yan. Oh, kasi nga, sariling bunganga niya na nagsasabi na kumuha siya. Tsaka wala siyang paliwanag, wala siyang pinatatawag siya ni Director Santiago noon para paliwanag siya, binigyan siya, sinumon siya, hindi siya pumunta, ni minsan hindi siya pumunta eh. Kaya naobliga na nga si NBI Director na sinampahan siya ng kaso sa Department of Justice na natulog naman doon. Ngayon, ngayon kinumpirma ng DOJ. DOJ confirms grave threat complaints versus Sara Duterte. Ipinail na, di ba? Ito, balita ngayon Department of Justice confirm that a complaint for grave threat against Vice Sara Duterte was filed today. Pinail na. Pag pinail na yan, pagka posible namang warrant of arrest na yan, ang alam ko pinail sa korte. Lumusot na sa Department of Justice magkakaroon na siya ng warrant of arrest. Although bailable yan. Hindi naman kagaya ng mga plunder. Hindi pwede siya mag-bail. Pero yun nga, yung mga sinampa nila Trillanes dito, baka susunod na. Papatong-patong na yan. Kung makalusot man siya dito sa impeachment itong trial nito sa Senado, sabi nga ng iba, magbe-bail to. Lalabas agad ang nito, mawawarrant of arrest to, magbe-bail siya. Kaya patong-patong na problema na itong presidente ng impyerno. Iba yung iba yung kaso dito iba yung kaso sa criminal case di ba? Malamang yan kasi pinail na ngayon lang ipinail sa korte. Ang nag-file Department of Justice, di ba? Si Digong din nun pinailan din ng grave threat ni Franz Castro, pero sa Department of Justice pa lang nabasura na. Lack of probable cause, sabi ng Department of Justice. Ngayon hindi Hindi binasura DOJ confirms grave threat complaint. Talagang kinumpirma sinampa. Confirms that complaint for grave threat against Vice President Sara was filed pinail. Susunod niyan, warrant of arrest na yan. Hindi tayo nagagaling-galingan ganun talaga batas Hindi naman kailangan napakagaling mo dyan para malaman mo yan. Ibig sabihin, Department of Justice lumusot na, may probable cause na yan. Sinampa na sa korte. Hihiringin na yan doon. Kasi ang nagsampa, Department of Justice, hindi naman basta-basta nagsampa, Department of Justice At sa tagal na na yan, ibig sabihin, inaral nga talaga yan. At paulit-ulit, wala siyang immunity from suit. Hindi naman siya presidente. At saka yun nga, anong ididepensa mo dyan para sabihin mo, buti ang tagal-tagal pa inaral, dapat nung pinail yan dapat tumatakbo na yan. Kailan pa niya yung pinagmumura si Bongbong, si First Lady, lahat, pinura niya lahat tapos yun, papapatay niya lahat tapos wala naman siya eksplanasyon. Hinihingan siya ng eksplanasyon ng National Bureau of Investigation. Hindi siya sumisipot. Kasi gusto nga rin imbestigahan yung kanya sinasabi na ipinapapatay siya ni Bongbong. Napapatayin siya ni Bongbong. Kung saan niya nasagap na yung balita niya na papatayin siya ni Bongbong, pinapapatay siya ni Bongbong. Di ba? Hindi siya pumupunta. Wala. Ibig sabihin, panaginip lang niya yung ipinapapatay siya kay Bongbong. Kaya paulit-ulit ako.
baka sinasabi niya yun, depensa niya na yun kung sakasakaling nayari si Bongbong. Oh, so, wala akong kasalanan dyan. Bakit? Sabi ko doon sa killer pag ako napatay, hindi naman ako patay. Hindi ko alam kung sino pumatay dyan. Oh, di ba? Yun ang magiging depensa niya Oh, may utak din to minsan no? Kaya lang yun nga, sa tanga lang lulusot. Di ba? Pakinggan natin yung konting nangyari kanina doon sa ewan ko paano didepensahan itong mga ganitong klase, no? Wala tayong magagawa. Maski nga, itihaya mo na lahat dyan. Ang mga ebidensya mo, pag sinabi ng itong mga kagalang-galang ng mga kampo ni Duterte na acquitted yan, i-acquit nila yan. Konti lang naman kailangan nila. Yung kabila, yung conviction, 16 ayon sa balita, maski nakakulong, binibilang pa rin yan. As acquittal. Ilan yung nakakulong? Marcobeta, si Jinggoy, dalawa. Wala na yata si Loren Lorencinta, mukhang hindi nababalik. Sino pa? Yung Bilyar, nagtataka ako sa Bilyar, wala pa sinasampang kaso sa Mark Bilyar, dating DPWS Secretary. No, bakit yun? Kulang sa diin. Pagkaya siya ito ni Lola Kapunan. Talagang ito, parating nagpapatawa to A few of these acknowledgement receipts. If shown to you, please identify the same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Puta, 130,000 pesos purchase of information. Bakit? Ano ka ba? Department of Education para kang investigador, kailangan mo mga ganyan. Bibili ka ng impormasyon. Hindi naman nila maipaliwanag kung ano yung Kaya wala buho ito. Sa totoo lang, wala hong kapanapanalo to. Maliban na nga, sabi nga nila, wala na to, parang hindi. So, generis to kung hindi ka maka-16, hindi acquitted yan. Yun yan. Iba yung korte, iba yung korte. Itong korte nito, na Senado nito, talagang korte ng ewan to. Mantakin mo, Justice Corona, ang nagsintensya, high school graduate, putang na di ba? Kaya itong kumbaga kabalbalan lang itong nagtatapon lang talaga ng pera rito. Pero yan nga, maganda naman kung sakasakaling ang makakadisa which is dadaan sa butas ng karayom. At dito si Ponga, kanina napanood ko si Ponga, si defense niya. Ano man daw ang mangyayari rito, aapila pa sila sa apila dito, apila doon, hanggang aabot sila sa Korte Suprema. Yun yan. Talagang hindi nila ilalaban nila ng pukpukan. Ibig sabihin, baka abutin pa ito ng 2027 itong kakaapila. Lahat daw, sabi ni Ponga, lahat ng legal na paraan ay aming gagawin na hanggang gumabot kami ng Korte Suprema. Sabi kanya, talagang ayoko na tignan niya mukha ni Ponga Wala siya sabi. Siyempre, mga depensa nga yan Basta makadepensa na lang yan. Ano i-depensa mo dyan? Lalo-lalo yung grave threat na yan. Paano mo didepensahan yan? Kaya yun nga, sinampahan na ng Department of Justice. Pag nagkaroon ng conviction si Sara, hindi siya pwedeng makatakbo. Convicted siya Maski pa umapila siya sa Korte Suprema, baka madali na lang doon. Wala naman ang hihiringin yan. Alangan namang ihili-hili pa. 2 taon pa yan. Maski pa nag-file siya ng candidacy dyan, pag kinumbik siya, talagang aabot niya sa Korte Suprema naman. Yung Korte Suprema, dyan magkakatalo dyan. Tuloy. Date September 9, 2023. May pampano pa. This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Quezon naman ito. Quezon. Please read. Acknowledgement. Cheese.
in English cheese. Matthew N. Queso, 7/15/23. Magkano to, Madam Witness? Nakatawa si Atty. Lorna Kapunan eh. Diyan, sa nakikita natin dito, sa trial nito, dito sa Senado nito, pinakikita lang talaga rito kung gaano binalahura nitong si Sara ang pera ng bayan. Oo. Meron pa mga ano dito eh, Christmas party. Pati Christmas party, sinama dyan sa confidential fund eh. Oo. Talagang grabe talaga. Kapal ng mukha na lang talaga ang dito nitong pati mga nagtatanggol dito, ewan ko kung saan kumukuha rin ng kapal eh. Oo. 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023. Ginamit for payment of supplies. Ang Opo, susunod, Nova Santos. Putang ina, payment of supplies, 250,000. Putang ina, ano? Tapos walang resibo. Ano? Kung sino-sino pangalan nilagay eh. Oh. 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment for the purchase of supplies. At another one, Supply na naman. P-1-8-2195 Dalawa yung supply, payment of supply. sa isang sala Kasim, 8/11/2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies Oh. na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds? Yes po, under 4.8.4 of the joint circular po. Purchase of supplies, is this compliant with the joint circular? Is this compliant with the joint circular? Yung po, yung sa purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation. So, sa nilagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, hindi naman in-explain saan binili yung supply. Wala po, ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabit Saan sa amin. ginamit yung supply? Wala din. Nakalagay lang po dito na for confidential operations. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258 kay Xiaomi. Xiaomi? Xiaomi 8. Yeah, bro. 100,000 pesos. Purchase of supplies. Oh, purchase of supply Another naman. one, P-1-18-2092, flash on the screen, sa isang J. Kamote. Kamote. 200,000, payment of purchase of supplies. Oh, puro supply, no? 8/11/2023. Ang tanong diyan, aanin nyo, ang daming supply, daan-daan libo, supply. Anong binibiling supply? Anong supply yun? Anong supply? Saan isusupply? Di ba? Tanga na lang talaga dito eh. Sabi ko nga, di ba? Hindi basta-basta kapal ng muka ng isang senador para itong klase ng nito, i-acquit mo. Hindi kaya ni Ben Tumbling yan. Pero si Kimo, wala tayong magagawa kay Kimo. Sunugin mo man si Kimo, Duterte ang amoy niya. Isa rin yung si Bongo. Oh, Bongo. Yung mga presidentiable. Presidentiable. Sabi nga nitong si Greco Bellica. Yan daw kung sasakaling hindi makatakbo. Yan ang mga tatakbo. Puro may kaso. Si Kimo, obstruction of justice. Si Bunggago naman, iniintay na lang yung warrant of arrest ng ICC. Ito namang si Kawatano, puta. Pag paulit-ulit, pag si Kawatano hindi naipakulong ito, inutil yung NBI. Inutil din tong si Revilla, si Rimulya. O, diba? Hindi pala. Inutil pala ito si Ping Lacson. Diba? Tatakot-takot.
O saan no? Wala na. Sino pati magiging presidente? Puro may kaso yung sinasabi ni Greco Bailica na tatakbong presidente. Wala na ho siguro. Mahirapan ho to. Tapos na to. Kaya lang, kulang pa sa diin. Si Baste. Dapat si Baste. Ano rin si Baste. Sampahan din ng grave threat si Baste. Oo. Diba? Si Pulong. Hanapin nyo kung nasaan yung 51 bilyones. Ha? Yun ang dapat pagdidiinan dito eh. Tuloy natin kay Ronnie Lorna. Ingay ng mga tuta, nag-aaway. At itong mangga, Oh, may mangga pa. gumawa ata ng may fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8, 2262, Miggy Mango. Gumawa raw ng fruit salad eh. Yung nag-prepare na itong mga acknowledgement receipt na to, talagang wala sa tuktok nila na aabot ito sa ganito. Akala nila, hindi, kasi nasanay sila eh. Eh yung Davao eh, di ba yung Davao? May nag-imbestiga ba sa Davao na COA? Wala. Kaya namumulot lang ng pera yung mga Duterte ron eh. Mantakin mo, ilan ng ghost employee nila doon, katakot-takot. Oo. Ghost employee, kasama nila Mutabato. Oh, ang trabaho, pumatay. Oh. Naging Davao Death Squad, nung panahon ni Digong. Oh. Sheriff, sinasapak lang sa Davao. Oh. Tsaka si Digong, kung magsalita, putangin ng COA to. Pakidnap natin to, at tsaka torturein natin to. Ganun mga daldal ni Digong eh. Oh, tinatakot niya eh. Tinatakot niya eh. Oh. Kaya itong COA, kung baga itong COA, walang nag-imbestiga sa mga ano ng ano sa Davao. Walang nag-imbestiga sa mga kabulastugan sa Davao. Kaya nasanay sito si Sayad. O ngayon eto. Kaya kung ano-ano lang nilagay lang imbento sa ano eh. Meron pa nga dyan mga pirma, halos iisa pumirma eh. O, findings ng NBI yan. Kaya talagang imposible lumusot. Totoo. O, dadaan sa butas ng karayom to si Sayad. Pag diniinan ha, pag diniinan. For 50,000 pesos. Anong masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. We will finish this. Kokoy Villamin, P-1-18, 2064, 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last 4 in this list, P-1-8, 2635 for Contis. Connor Adrian, 9/20/2023 for 50,000. Reward payment, P-18-2178, Hanilet Camille C, 8/3/2023, 350,000 pesos. P-1-18, 2665, Christine Applegate Estrada, Applegate ha. 50,000 pesos for reward payment. And last, Ay, pangalan ba namang Applegate? but not the least, P-1-18, 2010, isang Denise Tanya Escudero. Escudero pa. August 25, 2023. Bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may Queso, may Escudero, may Hanilet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo? Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations. Your Honor, please, we just have 3 certifications for the Office of the Vice President, and then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock, and all with the names Apple, Queso, Mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. With the permission of this honorable court. Of course, Counsel. Request for...
Nangyari yun eh. Nilalaro na lang ni Atty. Lorna Kapunan to eh. Dahil alam niyo talaga ito. Katarantado, walang depensa eh. Wala talagang depensa, wala. Lalo na pag dumating na yung ang tawag na bribery. At yung confidential fund. Yung tawag ito, unexplained wealth. Lalong wala na dun. Pero magandang tihaya na. Sige, tihaya na. Maski na i-acquit na yan dyan. May nakatutok na naman na kaso. Na simpleng kaso na sinasabi, grave threat. Hindi yung simple Kasi ang pinapapatay niya. Hindi basta tao, presidente. Tsaka yung asawa, tsaka yung speaker of the house. No? At no joke. Biniling ko. Huwag ka titigil hanggang di mo sila mapatay. And he said yes. Sabi niya. Yun na yun. Kaya nga sabi ko, diba? Nakakatakot kasi ito si PBBM. Kalat ng kalat, ano na to itong sila Sara na to, kumbaga sa tayapato panabla na to maghahanap na to ng damay. Yan ang mabigat dyan yan ang nakakatakot dyan. Sana hindi mangyari. Hanap damay na lang itong mga to Kita mo doon pumunta sa dahig yung buwak. My husband has a mistress. I can hire 5,000 to kill the mistress. Ganyan walang kakwenta-kwenta ang batas sa Pilipinas. Ganyan gustong abihin ng gago doon sa dahig, di ba? Paano pinagsasabi? Para sinasabi niya na ang Pilipinas tawag dito, wala nang kwenta ang law and order. Ganon Ganon talaga. Ang gusto niya lang mangyari, itong magkakapatid ng mga ungas na to, ng mga Duterte, no? Ingay ng tuta ko, naririnig pala dito mga boss. Anyway, mahaba na napagkwentuhan natin. Kung isisingit ko pa si Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Maski si Heidi Mendoza sabi ni Heidi Mendoza kanina, ini-interview siya. Dapat nga, hindi na dapat binigyan ng confidential pa niyan kasi hindi naman siya intelligence na. DepEd siya, saka BP siya, wala naman siyang trabaho, di ba? Spare tire nga lang dapat na hindi, mabuti sana kung kagaya siya ni BP Leni Robredo na maski na wala siyang binigay na pondo, napakaliit ng pondo niya, 75,000 na yata. Pondo ni BP Leni, at least nakakatulong siya, ganun, hindi siya nakikialam kay Digong, kung ano. Diba? Eto, putang ina, sobrang spoiled to. Diba? Lahat ng mga vice presidente pinakita yung mga confidential fund nila. Si BP Leni lang, 0. Pero si Marrojas, si Fidel Ramos yata yun, si Binay, may mga confidential fund sila. Pero yun nga, si Binay yata isinoli niya. Yung sa kanya. Pero ito si Sayad, puta, 8 times ang laki ng kanyang confidential fund. Ganun siya ka-spoiled. No? Ganun pa man, puta talagang gusto niya talagang, winalangya niya pa yung kanyang, hindi siya inaano ni PBBM, walang kaano-ano, hindi siya inaano. Kung ano-anong ginawa nila, kaya nga, His Excellency. Anyway, basta nandiyan si Atty. Claire Castro, Nakatanong kanina si Atty. Claire Castro kung anong from 1 to 10, yun sana ipapakita ko anong rate mo kay PBBM? 10, sabi ni kay Sara Duterte 0 to 10, 0. Tawa kay Atty. Claire, magkulab na tayo, marami tayong napagkwentuhan mga friend. Masaya, maganda naman naging topic natin, di ba? Pero yun na, paulit-ulit pag yan si Cayetano na yan, hindi na dampot yan, si Libiste, wala. Abantayan niyo si Cayetano. Baka biglang magkasakit din yan, magpa-check up sa abroad. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Librado Dubigo, blessed Monday morning, Karox, and to all warriors. Ewan ko, basta wala akong kabilib-bilib dito kay Boy Lamon. Kumbaga sa Madyong, Flores ito.
si Suklay Bigote. Sayang lang ang pinasasahod dito ng mamayang Pilipino. Yan. Oo. Ewan ko nga ba't sa mga putang na, mga butante, oo. Walang utak ang mga putang na mga to. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Tama kayo sa sasabihin ni Kimo. Pasensya na kayo, mga bubutante ko. At not guilty ang hatol ko kay Inday Sayad. Kahit tadtarin ninyo ako ng pinong-pino at sunugin, mangangamoy dutai pa rin ako. At saka tama din si Mariel sa sinabi niya na more than qualified si Kimo para maging presidente pero hindi ng Pilipinas. Baka presidente ng Toda. May tama na din talaga ang utak niya. Baliw eh. Baliw. Tawa-tawa si 3J Shop, sumagot oh. Sa totoo lang naman, mas marami ang matitinong tao sa Pinas. Kaya lang, sobrang ingay lang talaga ng mga DDS kasi bayad sila. Kada comment ng isang DDS may social media ay may bayad. Si Mariel, unawain na lang natin, syempre, asawa niya yan. Saka pareho sila ng wavelength ng kukote. Totoo yan. 3J Shop ka. Pareho silang ganun lang ang utak eh, no? David Ali Mendoza, di naman masama ang mangarap, Karox. Kung yun ang pangarap ni Greco Bellica, di mangarap lang siya ng gising. Oh. May sayad din yan eh, yung Greco yan. Pastor daw yan eh. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hindi pa tayo nakapagkwentuhan, bakit ha? Hindi mo ba kaya? Kasi pag nagkwento kami ni Pastor Jun Lagon, talagang kung makahalakhak yan, grabe. Nagpa-opera raw yata sa puso. Putik. Sino J0? Dahil bang pasikot-sikot kasi nga, Karox, dapat talaga impeach na yan. Si Inday Takaw, swapang sa pera. Totoo. Alberto Olaer, shout out, my friend. Kung ano pinapadala ni Alberto Olaer, pero totoo naman ako sa mga pinapadala niya. Oo. Pinapadala niya yung mga ano sa Facebook ba? Oo. Mga toro, mga ganyan. PJ Show po. Kasi nga itong mga DDS Chinaton sila ang panggulo eh. Kaya matibay ang ebidensya o hindi ang boto nila akwit kasi mga kasabot nga sila di ba? Pero yun nga, sinasampa na sila ng Department of Justice, todas na rin yan. Bakit naman di nila i-acquit si Sayad napakalaki ng magiging pakinabang nila kung sakaling maging presidente yan. Na wag naman po sanang ipaintulot ng ating Panginoon Diyos. Mahihirapan na yan, David. Hindi na lulusot. Oo, hindi na lulusot. Alam nga namang hindi siya mag-guilty. Sa grave threat. Anong klaseng depensa gagawin mo doon? Chipisto Bunao. Good evening po, kuya, sa mga ka-warriors. Ay, kuya, wala nang konsensya ang mga yan. Kasi, kung may konsensya pa sila, di sana maayos ang takbo ng Pilipinas. Totoo yan, Chipista. Sherry J0. Yan bang parinyas na ng baboy kay former Senador Laila de Lima, Karox? Siya nga, wala nang iba. Hindi pa ba nakakarma yan? Wala, mukhang karma proof yata eh. Apolinar Tolentino, shout out. Regards sa inyo and may God bless you and your family, Karox. Ikaw din, Apolinar, ha? Tony Lanesca Giaw. Si Rox, bakit ayaw pa pong magbutuhan sa tanggalin si Sayad? Sayad lang bayad ng taong bayad sa mga senador na sira ulo. Yun nga eh. Dapat nagbubutuhan na nga yan eh. Ngayon eh. Diba sabi niya Tony Lona Kapunan. Dapat every article of impeachment na natatapos, butuhan na. Di ba? Tonel ulit Pusa, Bongo, gago. May kaso din, inayupak yan. Bakit di sinisili pa? Yun nga, may sinampa ng kaso to ni Trillanes hindi gumagalaw Wala namang immunity from suit yan. Ombudsman. Ano ba meron? Kalat ni Bayaw. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend, Kalat ni Bayaw.
John Dimango, my friend, shout out ah. Shirley J. Zero. Yan din po hinala naming mga viewers mo. Atty. Enzo, hindi na pagbigyan sa gusto nila. Sama ng ugali talaga, o di ba? Baka nga inuuhan lang na inuuhan to eh, dahil para makatakbo si His Excellency. Kaya sabi nito mga nabudol daw sila ni Marcos. Kayo nga ang nambudol eh. Kaya lang kayo nanalo eh, dahil nga tinulungan kayo ni Amy, di ba? Tedo, basta kung ang pairalin lamang ay sentido komon, konsensya at pagka makatotoo tulad ni Leon Guerrero, ay pwede ka nang maging judge sa impeachment sa totoong matatalo mo pa ang matatalino at matataas ang pinag-aralan pero hindi marunong magpakatao. Sabi pa ni Leon Guerrero, high school graduate na siya. Di naman dapat may pinag-aralan ka pa para maging Di naman dapat may pinag-aralan ka pa para maging mabuti at totoong bakit. Yung mga nasa itaas ba ng langit nagsipag-aral. Ted ulit Di na nga babalik ang mag-inang Leron Sinta. Pahuhuli lang daw sila sa abroad, di ba? Wala na yan, di babalik yan. Di naman sila mga bobo. Tsaka yun nga, yung pagtatakbo nila, alam nilang guilty sila. Kasi kung wala kang kasalanan, bakit putang harapin mo di ba? Inaakusahan ka, wala kang kasalanan, tatakbo ka? Ganun ba yun? Hindi naman kalbo si Dorin Ligarda. Buti kung kagaya siya ni Bato na kalbo. 3JC ulit Xerox, tayo din naiinip na Dapat nang sintensya niya si Sara. Maliwanag pa naman sa sikat ng araw ang kanyang pagbabanta kay BBM at Epelisa at Martin Romualdez. Dito pa lang dapat guilty na yan. Yun nga. Tapos yung confidential fund pa na mas maliwanag pa sikat ng araw ang ebidensya. Totoo. Ewan ko ang style na ito na itong Senado na ito Shoo, Dineris na sila. Shoo! Kakaiba raw sila kakaiba kakaiba nga. Mantakin mo putang na nakapag-robe si Kimo. Puta. Tsaka si Leon Guerrero naka-robe. Ang hirap maging judge, puta. Kailangan nag-aral ka ng abogasya, nakapasa ka ng bar. Matagal ka pa bago ka maging judge. Pero marunong ka lang magsayaw ng budot, nagiging judge ka na. Putang ina, anong klase? Ay putang ina. Ay mga butante, putang ina. Dami kasi tanga PJ Super. Yan nga sinasabi ko Mas maigi pa si Lito Lapid tahimik lang. Saka nakikinig lang pero di nagmamarunong tulad ni Kimo. Ang diferensya kasi si Kimo, talagang pinangangalandakan ang kanyang pagka-stupid. At parang proud na proud pa, samantalang si Lito Lapid, aminado namang di nakatapos ng college, pero di naman nagmamayabang at marunong makinig sa mga kapwa niya senadoro. Alam niya yung Lito Lapid na wala siyang ipagyayabang. Oo. Kaya nga sabi niya kung babasa ako ng articles dito may maniniwala ba sa akin? Di ba? Yun ganun. Pero bago niya naman kinumbik si Corona, humingi siya ng tawad, Convicted ka. Patawarin mo ko. Amen. 3JC po nito. Xerox, sabi ni Kimo, yung compi fund daw ni Sara ginamit ni Sara kapag sa pag-recruit ng mga kabataan sa college. Sakop ba ng DepEd ang Koleo? Kala ko, Ched. Muna nga kinaano yun si Kimo. Ito naman si Sara, pati college, sinasakop na. Kahit di naman siya, ang sekretary ng Ched. Maka-comment lang ito si Kimo, kaya talagang napakatalino ni Kimo. Baliw ang puta. David Allen Mendoza ulit Yung po kasi pag-iisip ni Kimo ay panahon pa po ng dekada 70 at 80 na wala pang CHED. Ang akala ni Kimo, sakop lahat ng DepEd magmula elementary hanggang college. Taong 1994 pa ang
nang magsimula ang CHED. Biruin nyo, more than 30 years na ang CHED, wala pa din alam si Kim Mo tungkol doon. Oo naman. Parang si Sayad lang din. Nagkakagulo na doon sa Pac Silica. Si Gaga, wala pa alam. O, tangina, Diyos ko. Maril Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Be humble lamang at mabuting konsensya. Doon pa nga lang po sa Article 4 ng grave threat, wala na siyang lusot para makonvict. Hipuin nawa na ang mga puso nitong mga Duterte senators maghusga ng tama na 100%. Lumabag sa batas ng nagkasala sa bayan itong si Sayad. Totoo yan natin. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss ha. Sabi ni Tia Daily. Ano po ba ang palusot at ebidensya ang meron po ang depensa para maitawid sa silya elektrika si Krung Topak Xerox? Lahat na po ng napakabibigat na akusasyon para makumbik po ang nasasakdal na halimaw, Xerox, matuto po silang gumising sa katotohanan. Kung papairalim po ang tunay at tamang batas, di lang po siya pasok sa banga. Kulang pa po ang maibitin siya ng patiwarik at balatan ng buhay. Totoo yan. Para po mapagbayaran niya po ang lahat ng atraso niya sa taong bayan. Kaya kayong mga nasa depensa, huwag kayong magpatawa, okay? Huwag niyong hintayin na maghurimentado pa ang buong sambayanan. Alam niyo hanggang sa kaitiman ng kaluluwa niyo kung gaano kapusakal na halimaw ang sinasamba niyong Panginoon. Mga pesting yawa, aminin niyo hindi. Lahat kayo nagkamal ng katakot-takot na kwartas ng bayan. Kaya talagang ganyan nyo na lang ipagtanggol ang katulad nyo ring buhayang hagum. May pa-survey pa kayong nalalaman, mga leche, pang-divert at pang-uutol na ang akala nyo naman, katulad nyo kaming mga inutil, para maniwala kami na mautol nyo kami tulad ng mga pesting yawang DD shit. Ewan ko sa inyo, mga pulpol, mga inutil, mga buisit, kinam. Ulo na lang to. Ulo. Retiring soon, shout out ha. Boss, kung napanood nyo ang Itbulaga, may isang 12 anyos na bata nag-top sa math sa Singapore noong 2022. Napanood ko yun. Una siyang nagwagi. Ito ngayon, nire-represent niya ang ating bansa at ang DepEd. Ang sagot lang ng pamasahe, ang DepEd. Ang sagot lang ng pamasahe ay yung bata. Kaya lumakad ang bata ng mag-isa. Siguro walang pera ang magulang kaya di makakasama. 2022, sino ang sekretary? Di ba si Sayad? May confidential pan siya noon. Gumastos ng 125 million sa loob ng 11 days. Tapos ito yung bata, di nakasama magulang dahil walang pera para sa companion. Pagpalagay na natin mga 50K para makasama yung magulang. Wala silang pera para doon. Aanhin nila minor yun at nagbibigay ng karangalan para sa bansa natin. Si Inday ba talaga gustong mga kababayan natin na mamuno sa bansa natin? Alam mo, retiring soon, kumili kang dyan Kaya sinasabi ko, di ba, pag yan nakatakbo, nanalo yan. Putang ina, sa dami ng pera niyan. Baka trilyonaryo yan Librado Ludovico. Karox, yung mga DD at DDLs, hindi na dapat pinaniniwalaan ng mga sinasabi, lalo na yung anak ng PI na pastor. Anong klase yan? Talagang mapapamura ka talaga sa mga tinamaan ng lintik na DD. Totoo yan. Eddie Luna, my friend, shout out
Jojo, tol, oh, happy rainy days, tol. At to all subscribers, ayaw din tumigil ng ulan dito. Lubog naman ang lugar ng Pinas. Yun nga eh. Pastor Joffrey, shout out ha. Boss Rocks. Yun nga. Dolor Garcia, Fernando Bingson. Emans Kalonanak, shout out. Mission accomplished mga boss. Marami tayo napagkwentuhan ngayon ha. Diba? Sa totoo lang. Ha? Dadaan na siya sa butas ng karayom. God moves in a very mysterious way. Lahat may katapusan, ha? Buwisit kayo. God bless mga friend. Good night. Dasal. Oy, ilang araw na lang. Goodbye, Liebo 60. Pasok na ako sa 70. Buti, wala akong naging sakit sa buong 6, pasok ng 60. Bakit, maski nung 50, wala. Hindi ako, love ako ni Lord. Good night. God bless.